Hello everyone, welcome back to my POV. Today I'm going to show you a video interview of Jesus Crispin Rimula, a Filipino lawyer and politician who has served as the 7th Ombudsman of the Philippines since 2025, where he talks about the alleged meeting with Antonio Trillanes IV and some representatives from the International Criminal Court. Now, before anything else, let me just say this. Pakinggan muna natin siya completely, okay? Walang putol, walang bias. But at the same time, habang minapanood natin to, I want you to pay attention. Kasi, may mga statements dito na medyo questionable. Okay? So after this video, mga higala, let's break it down, no? Step by step, logically, and based on facts, no? Alright? So watch this. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh, hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Wait lang. Linawin natin. You admitted na may meeting with ICC representatives. So this is not fake news. Hindi ito haka-haka. Galing mismo sa inyo, Sir Rimula. Now here's the problem po. At that time, the Philippines already withdrew from the International Criminal Court. So simple question lang po. Bakit kayo nakikipag-meeting sa ICC? Under what authority? Was this officially authorized or sariling decision nyo lang? Kasi as someone na sumusuporta kay former President Duterte, malinaw sa amin ang sovereignty matters. Policy matters. Hindi pwedeng sinasabi ng gobyerno na no cooperation, tapos may ganitong meeting na nangyayari behind the scenes. And then, you said, para daw sa witness protection. Fine! Walang issue sa pagprotekta ng witness. But wait, DOJ na po kayo. May witness protection program ang Pilipinas po. So bakit kailangan ng ICC? Hindi ba kaya ng sarili nating sistema? Or may ibang coordination na nangyayari na hindi alam ng public? And let's be honest, no? You said less than a year ago. Pero hindi nyo maalala exactly. For something this serious, attorney, walang exact date, walang documentation, walang clear details. That raises more questions than answers. And about the affidavit na sinabi nyo, pinagtagpi-tagpi. Technically, tama. Affidavit should be based on personal knowledge. But the question is, does that mean mali na lahat ng testimonies? Or dinidismiss lang natin dahil sa format? Because in law, hindi lang format ang tinitingnan, attorney. Consistency,
corroboration, credibility. So ngayon, let's ask the real questions po. Was this meeting officially authorized? Was this aligned with government policy? Yes or no po? And bakit walang malinaw na detalye sa isang seryosong usapin po? Hindi ito simpleng issue po. This is about accountability. This is about consistency. This is about the rule of law. No? Now, before we end, let's look at this from a biblical perspective. Kasi at the end of the day, hindi lang ito legal issue, mga higala. This is also about truth, no? Kasi in Luke chapter 12, verse 2, it says there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. So, kung ano man talaga ang nangyari, lalabas at lalabas yan, Attorney Rimula, no? And in Ephesians chapter 5, verse 11, it says there, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. So meaning, it is not wrong to ask questions. Hindi mali ang maghanap ng katotohanan. In fact, responsibility natin yan, attorney, no? And lastly, sa Proverbs chapter 18, verse 13, to answer before listening, that is fully and shame. So hindi tayo padalos-dalos. We listen, we analyze, we question, pero hindi tayo bulag, no? So again, I still stand and support former President Rodrigo Roa Duterte because I stand on truth over personality, law over loyalty, accountability over blind support. Hindi ako blind supporter. I support what is right under the law. Kasi at the end of the day, kung tama ka, kaya mong ipaliwanag ng malinaw. Kung malinaw, walang tanong. Pero kung maraming butas, then we ask harder questions. Yan ang tandaan mo, Attorney Rumula. Right?